Ito mga boss, may nabasa akong report tungkol sa sinabi ni Devin Haney na mas mahirap maging undefeated kaysa 8th Division. Yun pala yung reaksyon ni Devin Haney sa pagkukumpara kay Mayweather at Manny Pacquiao. Para kay Devin Haney, mas mahirap daw yung maging undefeated, kagaya ni Floyd Mayweather, kumpara sa 8th Division ni Manny Pacquiao. Agree ba kayo kay Devin Haney mga boss na mas mahirap yung undefeated ni Floyd? Samantala, paring Ed Hearn, sinabi niya na posibleng hindi matuloy ang Manny Pacquiao versus Mayweather rematch. Ayon sa pahayag ni paring Ed Hearn, parang may plan B itong Netflix. Kung sakali raw na hindi matuloy yung laban, posibleng palitan ng Ryan Garcia versus Conor Benn sa Netflix. Pero sabi nga ni Ed Hearn bilang promoter, hindi naman daw mag-a-announce sila Manny Pacquiao kung wala pang kontrata. Kaya malamang meron na raw talaga yung usapan at pina-finalize na lang. Pero sabi nga ni Golden Boy Oscar De La Hoya, hindi siya papayag na ilaban si Ryan Garcia kay Conor Benn dahil ayaw niya makipag-negotiate sa promoter ni Conor Benn na si Dana White. Kaya napakalabo daw po talaga na mangyari ang Ryan Garcia versus Conor Benn. Sa ibang banda ito ang apat na laban ngayong May 2 at May 3. May 2 main event, Inoue versus Nakatani at undercard din ang kanyang kapatid na si Takuma Inoue. Kalaban po niya si Kazuto Ayoka. Kung mamimili kayo sa mga yan mga boss, sino ang tatayan nyo? Pero kung ako ang magtataya dyan, syempre, Naoya Inoue by decision. Pwede rin Takuma Inoue by knockout or decision. Depende na lang. Pero tingin ko Takuma Inoue by decision dahil matibay din si Kazuto Ayoka. Hindi kilalang power puncher si Takuma Inoue pero masipag siya bumitaw ng suntok. Pagdating naman ng May 3, David Benavidez versus Zurdo Ramirez. Si David Benavidez ang umakyat sa cruiserweight. Kung madadala ni David Benavidez ang kanyang lakas at yung pagiging volume puncher niya, posible rin na kaya niyang talunin si Zurdo Ramirez by knockout. Pero matibay din si Zurdo Ramirez, hindi basta magpapatalo yan. Kaya malamang paabutin din yan sa decision. Pero kung gusto nga ni David Benavidez magpasikat mga boss, gusto niyang may mapatunayan sa cruiserweight, kailangan itumba niya si Zurdo Ramirez. Pagdating naman sa co-main event, Armando Resendiz versus Jaime Munguia. Si Jaime Munguia po ngayon ay nasa poder ni Canelo Alvarez. Trainer niya si Eddie Reynoso. So paglalabanan din dyan ang WBA Super Middleweight Belt. Kaya ito ang apat na laban na dapat abangan natin ng May 2 at May 3. So kung gusto nyong tumaya sa mga laban na yan mga boss at sigurado kayo, pwede kayong kumita dyan. Sa ibang banda, kung napapanood nyo yung live stream ni Adrian Broner, kasama niya yung mga influencer. Loko-loko si Adrian Broner dito mga boss parang binibigyan siya ng script para mas pumatok yung kanilang live stream. Siyempre, mga influencer yan, gumagawa ng gimmick. Meron nga dito, nabash pa si Broner dahil sa live na to Sabi ni Adrian Broner dito, pwede ba kitang halikan? Sabi ng babae, hindi pwede. Tapos merong isang clip na nangipag-usap si Broner dyan sa isang babae. Tapos biglang lumitaw yung isang babae at nagsiselos daw siya. Sabi naman ni Adrian Broner, hindi mo kailangan magselos. Hindi ko pa nga kinakain yung tahong mo nagsiselos ka na. Sabi ni Broner, kung gusto mo siya, kainin natin parehas yung tahong niya at kakainin ko rin yung tahong mo. Sabi ni Broner, papalabasin natin yung gatas. Loko talaga si Broner mga boss Pero yung live stream kasi na yan, kailangan nila gumawa ng gimmick para yung mga nanonood nakatutok sa kanila. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.